Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng ating bida na si Hajen at ng ikalawang patriarch ng Joksa family. Dahil hindi sila nagpakita ng respeto at sinira ni Hajen ang tarangkahan gamit lang ang isang suntok, at inihanda ang mga pansamantalang tuluyan ng mga gwardya. Nagkausap din sina Hajen at ang nakababatang kapatid ni Hong Yongon na si Hong Yoren dahil gusto nitong malaman ang pakaya niya, ngunit nainsulto lamang siya. Sa pagpapatuloy ng kwento, inimbitahan sina Hajen sa piging. Nagtungo sa back garden sina Hajen, Dongpil, at Hungrian. Namangha si Hungrian sa kanilang nakita. Wow, ang ganda! Parang mas malaki pa itong back garden nila kaysa sa Thousand Treasure Gold Family, at kilala rin sila bilang pinakamayaman sa 7 pamilya ng Divine Cult. Di pa ako nakakakita ng ganitong klaseng hardin noon. Kasing ganda na ito ng Royal Garden. Sinalubong sila ng isang tauhan at sinabi, naghihintay ang patriarch sa gazebo. Isa pa, mangyaring iwanan ninyo ang mga armas dito. Nagalit si Hungrian, ngunit pinatigil siya ni Hajen. Hindi tayo nagpunta rito para makipaglaban. Kaya bakit ka nagagalit? Inabot niya ang 7 Knights Blade sa tauhan, na nagpasalamat sa kanyang kooperasyon. Sumunod din si Hungrian at iniabot ang kanyang sandata, ingatan mo yan, ah. Dagdag pa ni Hajen, nandito ako bilang Inspector General, ngunit magpapakita ako ng respeto dahil teritoryo pa rin natin ito. Ngunit hindi pumayag si Dongpil na iwanan ang kanyang espada. Ang tungkulin ko ay gwardyahan ang Inspector General. Hindi ko maaaring iwanan ang aking espada kahit anong mangyari. Sana ay maunawaan ninyo. Alangan namang sumagot ang tauhan, pero, hindi namin kayo pwedeng hayaan na magdala ng anumang armas sa piging. Biglang nagpakawala ng malakas na demonic energy ang patriarch mula sa gazebo sa gitna ng hardin at sumigaw, huwag niyong gawing hindi komportable ang mga panauhing pandangal at papasukin niyo na sila. Ninig namang tumugon ang tauhan, opo, patriarch. Masusunod po. Tumingin ng seryoso si Hajen sa direksyon ng patriarch at naisip niya, malakas siya. Napakatalas ng kanyang chi para maramdaman mula sa malayo kahit hindi siya nakikita. Mukhang kalahating level na mas mataas siya kaysa sa akin. Mas malakas ang presensya niya kaysa kay Ji Wunwei. Hindi ko siya dapat maliitin. Unti-unti nang humakbang si Hajen palapit at paakyat sa gazebo hanggang sa marating ang marangyang silid na paggaganapan ng piging. Nasa harap ang patriarch at nasa gilid ang mga matataas na opisyal. Isang malamig ngunit formal na ngiti ang bumati sa kanila mula sa patriarch ng Joksa family. Nakatayo siya sa harap ng gazebo, tila isang matibay na haligi ng kapangyarihan, at sa kanyang tono ay may halong paggalang ngunit may nakatagong pagdududa. Welcome, sabi niya. Ang boses niya ay mabagal at mapanuri. Ako si Hong Quan, ang pinuno ng Joksa family. Isang karangalan ang humarap sa isang tulad ng Inspector General. Tahimik na nagmasid si Hajen bago siya magpakilala, sinusukat ang intensyon sa bawat salitang binitawan ng patriarch. Sa isip ni Hajen sinabi niya, sa akin ang karangalan, Hong Quan. Nagpakilala si Hajen habang yumuyuko bilang tanda ng respeto, ngunit hindi nawawala ang malamig na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ako si Sorayang, ang External Supervision Deputy Special Investigator Head. Isang karangalan ang makilala ka. Nakangiti si Hong Quan, ngunit hindi maitikaila ang pagkairite sa kanyang mga mata, na bahagyang sumilip mula sa kanyang maskara ng pagiging mabuting host. Masyado kang magalang. Hindi ko tuloy alam kung paano kikilos sa harap mo, sabi niya, na tila sinusubukang basahin ang ugali ng kanyang panauhin. Isang mabilis na sulyap ang binigay ni Hajen kay Hong Quan, tila bumabaon ang titig niya na parang isang matalim na talam ng espada. Siguro iba ang kilos ko kung bumibisita ako bilang ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult, tugon niya, hindi niya itinago ang bahagyang pagtaas ng kanyang boses, ngunit narito ako bilang Inspector General.
Kaya, isang formal na pagkilala ang nararapat. Sa likod ng kanyang ngiti, naglaro ang mga iniisip ni Hong Kwan, na ngayon ay tinatanggap ang bigat ng kanyang kaharap. Sa ibang salita, sinasabi mong mas mataas pa rin ang iyong ranggo bilang batang Panginoon ng Kalto kaysa sa pagiging opisyal. Ngunit narito siya bilang Inspector General, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa organisasyon. Tumawa si Hong Kwan bago siya muling nagsalita. Tila hindi kasinungalingan ang mga sabi-sabi tungkol sa iyong angking katapangan at martial arts, Inspector General. Hindi nakatakataka na ikaw ang tinatawag na pinakamahusay na prodigy ng Divine Cult. Ngunit sa likod ng papuri ay mayroong mapanuring tono, na tila sinusukat ang limitasyon ng pasensya ni Hajen. Tinanggap ni Hajen ang papuri nito na may halong panunuya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Alam niyang hindi ito simpleng piging kundi isang paglalaban ng isip at intensyon. Alam niyang ang kanyang presensya ay isang banta sa kanilang pamilya, ngunit ito rin ay isang pahayag na ang Divine Cult ay may sapat na lakas upang kontrolin ang anumang sitwasyon. Hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Hajen sa sinabi ni Hong Kwan at sa halip ay bumaling siya kay Dongpil. Mahinahon ngunit puno ng otoridad ang tono ng kanyang boses. Uupo ako rito. Maghanda ka ng mauupuan. Walang pag-aalinlangan ang tugon ni Dongpil. Opo. Batang Panginoon? Sagot niya habang mabilis na inilalagay ang cushion sa carpet sa gitna ng silid, eksaktong nakaharap kay Hong Kwan. Hindi maitago ng patriarch ang bahagyang pagkagulat. Bakit dyan ka nakaupo sa malayo? Bakit hindi dito sa tabi ko? Tila sinubok niya ang mga limitasyon ng pagpapakumbaba ni Hajen. Ngunit malamig na tugon ang isinukli ni Hajen. Ang pagpupulong na ito ay para sa trabaho lang, sabi niya, diretsahang ipinahayag ang kanyang layunin. Tatabi ako sa iyo pagkatapos nating talakayin ang ipinunta ko rito. Nabigla ang mga matataas na opisyal ng Joksa family, tahimik na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Sa kanilang mga isip, namutawi ang magkakaparehong reaksyon, ang lakas ng loob niya. Tila walang halaga sa kanya ang posisyon ng patriarch. Ramdam ang tensyon sa paligid, tila isang paghaharap ng dalawa sa pinakamataas na kinatawan ng magkaibang puwersa. Samantala, bahagyang yumuko si Hong Kwan, pilit na tinatago ang napakaliit na ngiti sa kanyang mukha. Nauunawaan ko, aniya, sa isang magalang ngunit tila may halong paghamon na tono. Kung gayon, magkakasiyahan tayo pagkatapos ng ating trabaho. Sa loob ng kanyang isipan, naglaro ang isang mapanuring pag-iisip. Nakakatawa, ang isang binatang kagaya niya nga naman. Ngunit sa kabila ng kanyang kalmadong disposisyon ay minamaliit niya ito. Seryoso naman siyang tinatitigan ni Hajen at sabi niya sa isip, sabi ko na. Minamaliit niya ako. Malamang iniisip niya na kahit gaano pa kagaling ang isang tao, kung mas bata sa kanya ay mas superior pa rin siya. Isa lang siyang tipikal na matandang lalaki na matatagpuan mo kahit saan ka magpunta. Pero ang tanging kaibahan niya sa iba pang matatandang lalaki ay nasa isang makapangyarihang posisyon siya at magaling din talaga. Well, hindi naman ako nagrereklamo dahil ang kahinaan niyang ito ang siyang sandata ko laban sa kanya. Kalmadong kinuha ni Hajen ang isang scroll mula sa bulsa ng kanyang damit at inilapag ito sa harapan ni Hong Kwan. Sabi niya, narito ang ulat tungkol sa mga target ng inspection. Tingnan ninyo. Sa isang kumpas ng kamay, ginamit ni Hong Kwan ang kanyang telekinesis upang palutangin ang scroll papunta sa kanya. Sa isip ni Hajen, naisip niya, telekinesis, ha? Mukhang gusto niyang ipakita na mas malakas siya. Binuklat ni Hong Kwan ang scroll at sinimulan itong basahin, walang gaanong interes sa simula. Sa loob ng ilang siglo, nanatiling consistent ang listahan ng mga pamilya sa ilalim ng ating kasunduan. Hindi ko na kailangang makita ang, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita at bigla siyang napahinto at napatitig ng may mabasa siyang ikinagulat niya. Tumataas ang kanyang kilay, nagtanong siya, ano? Inspector General, totoo ba ito? Sa pagkakataong ito, si Hajen naman ang gumamit ng telekinesis. Ang mesa sa tabi ni Hong Kwan, kasama ang tasang may lamang tsaa, ay biglang lumutang papunta kay Hajen at marahang lumapag sa harapan niya, habang ang tasa ay napunta sa kanyang kanang kamay. Mataas ang kanyang tingin habang malamig na nagsalita, sinasabi mo ba na pinik ko ang dokumentong iyan?
Paumanhin kong madidismaya ka, pero wala akong interes gumawa ng ganoong klaseng bagay. Habang hawak pa rin ang scroll, hindi maitago ni Hong Kwan ang gulat. At naisip niya, ang lamesa at ang tasa ng sabay. Ang telekinesis niya ay higit pa sa inaasahan ko para sa isang taong nasa edad niya. Dahil sa ipinakita ni Hajen, napatunayan niya hindi lamang ang kanyang tapang kundi pati ang kanyang kakayahang makipagsabayan, na tila sinasabi sa patriarch na hindi siya isang ordinaryong bisita ng Joksa family. Nagpatuloy si Hajen, gaya ng nabanggit sa scroll, kailangang inspeksyonin ang lahat ng mga sangay ng Joksa family. Biglang dumilim ang mga mata ni Hong Kwan at seryosong sinabi, paano ko papayagan ito kung wala namang sapat na dahilan? Ngumiti si Hajen ng bahagya at sinagot, kung pinalaki mo sana ng mabuti ang panganay na anak mo, hindi aabot sa ganito. Inabuso ni Hong Yuamon ang kanyang mga pribilehiyo bilang ikaapat na batang Panginoon. Ngunit sa halip na itama siya, ano ang ginawa ng Joksa family? Mariing sagot ni Hong Kwan, so sinasabi mo na kami ang dapat maging responsable para sa mga kasalanan niya. Hindi nagpatinag si Hajen at tumugon, kung ganun ang kaso, dapat ang Penal Law Hall Master ang pinadala rito at hindi ako. Nagtatakang tanong ni Hong Kwan, ang Penal Law Hall Master. Ano bang magagawa niya laban sa akin, ang pinuno ng pamilya? Lumalim ang tingin ni Hajen at sinabing, lumalayo ka na sa usapan. Sabihin mo lang ang kung ano ang may kinalaman sa usapan, ang gusto kong sabihin. Habang nagsasalita si Hajen, unti-unting kumulo ang tsaa sa tasa na nasa harapan niya gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Napansin ito ni Hong Kwan at hindi niya napigil ang magulat sa nakikita. Naisip niya, nagawa niyang pakuluin ang tsaa kahit hindi niya ito hinahawakan. Nasa pinakataas na antas na ang kakayahan niyang kontrolin ang kanyang core energy. Higit pa ito sa telekinesis. Sa simpleng pagpapakita ng kakayahan niya, na iparamdam ni Hajen na siya ay hindi basta-bastang kausap, at nasa kabila ng kanyang kabataan, kaya niyang harapin kahit ang pinuno ng isang makapangyarihang pamilya. Nagpaliwanag si Hajen bilang pagpapatuloy, paano mo naman nasabi na walang magagawa ang Penal Law Hall Master sa'yo? Pinaniniwalaan mo ba na hindi ka bahagi ng Divine Cult? Kanina ka pa nagsasalita na parang yun ang pinaniniwalaan mo. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo, na ang Joksa family at ang iba pang kabilang sa 7 pamilya ng Divine Cult ay bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult, bilang mga sangay ng kulto. Ang sabi mo kanina, sa loob ng ilang siglo, nanatiling consistent ang listahan sa ilalim ng ating kasunduan. Huwag kang magpatawa, hindi yun isang kasunduan kundi pagpapahintuloy at respeto. Huwag kang magkakamali na isipin ito ay tulad ng isang mutual na kasunduan. Wala tayo sa Orthodox faction. Ito ang Demon Cult. Kung ikaw ay isang taong kailangan naming pakisamahan para sa isang mutual na kasunduan, edi hindi ako ang magpupunta rito sa simula pa lang. Kumuot ang noo ni Hong Kwan sa narinig, na puno ng galit at pagkainsulto. Napabulalas siya sa kanyang isip, ang lakas ng loob mo. Pagpapatuloy ni Hajen, kaya inaasahan ko na makikipagtulungan ka sa amin para sa gaganaping inspection. Inilapag ni Hong Kwan ang scroll at sumagot, tama ka. Kami ay isang organisasyon na bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult, at nagsilbi kami sa kulto sa loob ng maraming siglo. Ngunit totoo rin na kami ay nagkaroon ng kasunduan at nakipagnegosasyon ukol sa maraming bagay. Binanggit mo sa usapan ang tungkol sa pagpapahintulot at respeto, ngunit hindi ba't iyon din ang dalawang konsepto na siyang dahilan kung bakit bahagyang kinikilala ng Divine Cult ang aming pagsasarili? Sa pagkakataong ito, ngumiti si Hong Kwan at saka nagpatuloy, kaya sa makatwid, ako na mismo ang kukontak sa Divine Cult ukol dito. Maaaring abutin ng ilang araw bago makarating ang mensahe, pero sana maunawaan mo. Tahimik namang nag-oobserba sina Yui Hanjairian at Dongpil sa likod ni Hajen. Naisip ni Hang Ryan, nais niyang resolbahin ang sitwasyon ng mapayapa. Yan ang klase ng tugon na inaasahan ko mula sa isang pinuno ng pamilya. Humalaklak ng malakas si Hajen saka ibinagsak ang hawak na tasa sa mesa. Sabi niya, well, alam mo ba ang dahilan kung bakit ako ang pinadala ng Demon Lord imbes na ang ibang tao na may karanasan sa bagay na ito? Pinabagsak ko ang panganay mong anak sa ilalim ng dahilan ng labanan para sa pagmamana ng trono.
Pero ang tunay na dahilan ay dahil sinubukan niya akong patayin. Hindi makapaniwala ang mga opisyal sa gilid sa matinding komprontasyon na nasasaksihan nila at sa lakas ng loob ng batang Panginoon na wala man lang ketikot takot na sumagot sa harap ng kanilang pinuno. Dagdag pa ni Hajen, naiintindihan mo na ba? Ang dahilan kung bakit ako ang ipinadala niya at hindi ang iba, at kung bakit ang pamilya niyo ang unang naging target ng inspection ay dahil nais ng Demon Lord na maging agresibo ako tungkol dito. Tanong naman ni Hong Quan, kailangan mo ba talagang maging agresibo? Ngunit sarkastiko lang ding nagtanong pabalik si Hajen, ano pa bang inaasahan mo? Na mabilis ka lang makakatakas dito sa pamamagitan ng pang-iinsulto at pangmamaliit sa isang batang inspector general gamit yang malaahas mong dila. Dito nang ngit-ngit sa galit si Hong Quan at sumigaw, Inspector General. Biglang lumapit ang isang supervisor na nasa likod ni Hong Quan at sumabat upang ipagtanggol ang kanyang pinuno, sumusobra ka na, kahit na ikaw pa ang Inspector General. Tulad ng sinabi ng Patriarch, ang aming pamilya ay tiyak na bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult. Gayunpaman, ang Patriarch ay isang tao na may mataas na katungkulan na walang iba maliban sa Demon Lord ang makakapag. Ngunit naputol ang pagsasalita nito nang biglang ihagis ni Hajen ang babasaging tasa sa gilid nila. Dumaplis ito sa kanyang pisngi ang nag-iwan ng sugat. Tumilamsik ang kanyang dugo at humalo sa mga bubog. Puno ng awtoridad, sumagot si Hajen, ang pag-uusap na ito ay sa pagitan ng Patriarch, ang kinatawan ng Jock sa family, at ako, ang Inspector General. Walang lugar ang isang tagalabas na gaya mo para sumabat at makisawsaw sa usapan. Nababalutan ng demonic energy si Hajen at matalim na nagbabala, isang beses lang ako magpapatawad. Kapag binaliwala mo ang babala ko, hindi ako magdadalawang isip na ligpitin ka. Bagamat puno ng galit at pagkahiya, hindi na siya umimik pa. Bumalik sa pakikipag-usap si Hajen kay Hong Quan at nagpatuloy, i-check ko lahat ng mga dokumento dito mismo, ngayon mismo. Utusan mo lahat ng mga tauhan mo ngayon na dahil lahat ng mga ledger sa nagdaang 3 taon. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kapag hindi ninyo naibigay lahat ng mga ledger sa akin sa loob ng panahon na yon, iuulat ko sa Demon Lord na salat at mahina ang sangay na ito. Hindi magawang maisip ni Hong Quan kung paanong ang isang binatang kagaya niya ay nagawang takutin at balaan ng ganito ang kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay parang isang bihasang politiko ang kanyang kausap na tila alam ang lahat at wala kang mate at tago. Sa pagkakataong ito ay inamin niya sa kanyang sarili na minaliit niya ito dahil sa kanyang edad, at akala niya ay wala itong kaalaman at kakayahan, ngunit hindi man lang siya gumawa ng hakbang o anumang inisyatibo upang kilalanin ang makakatunggali. Kaya bagamat labag sa kanyang kalooban ay ibinaba niya rin ang utos sa kanyang mga tauhan, sabihan ninyo ang pinuno ng bawat sangay na dalhin ang mga ledger sa nagdaang 3 taon. Samantala, nanatiling nakaupo si Hajen sa gitna ng silid, napansin niyang tila mas madali ang naging pag-uusap nila ni Hong Quan, at sabi niya sa kanyang isip, aba mas madali pala iyon kaysa sa inaasahan. Hindi ko inakala na ang karanasan ko bilang alipin ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay magagamit ko rito. Ginaya ko lang kung anong ginagawa niya noon kapag ginugulo niya ang mga tauhan niya, pero gumana pala yon. Ang galing! Gayunpaman, bigla siyang naalerto dahil sa isang di maipaliwanag na dahilan. Tanong niya sa kanyang isipan, ano itong kakikilabot na pakiramdam? Kusang bumubukas muli ang Heavenly Net 6 power technique ko. Binabalaan ako ng hypersensation ko para sa isang papalapit na panganib. Namamanhid at sumasakit ang batok ko dahil dito. Bakit? Anong panganib ang meron sa paligid? Maya-maya ay naghubad ng pantaas na damit si Hong Quan at nagsimula siyang magpaliwanag, may isang bagay akong hindi nabanggit. Nasobrahan ako sa pag-eensayo noon kaya kailangan ko ng treatment araw-araw. Ipapatawag ko ang manggagamot ko para sa acupuncture. Nawa ay maunawaan mo. Gayunpaman, walang pakialam si Hajen sa sinabi niya. Sabi niya sa isip niya, hay nako itong matandang gerang na to. Mag-acupuncture ka dyan o humiga ka, wala akong pakialam. Pakiramdam ko mapuputol ang mga tenga ko ngayon at mahuhulog sa sobrang sakit. Di nagtagal ay dumating nga ang manggagamot at sabi ni Hong Quan, Physical Fang, tumuloy ka.
Nang pumasok siya sa loob ng bulwagan, nagulat si Hajen dahil naramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya, isang takot na enerhiya na una niyang naengkwento sa isang traumatic na pangyayari ng kanyang buhay. Pagpasok ng isang babae, aniya, ipinatawag po ninyo ako, Patriarch. Lumingon naman si Hong Kwan at nakangiting sumagot, oo, nagsimulang sumakit ang katawan ko. Kailangan ko ng treatment mo. Sumagot naman siya, sige, ipagpaumanhin mo at magsisimula na ako. Napadilat sa gulat si Hajen nang mapagtanto kung kaninong enerhiya ang kanyang nakilala. Bulalas niya sa isipan, sa babaeng yun. Kapareho ng sa babaeng yun. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa madilim na mga alaala, kung saan ang presensya ng Secret Demon Queen ay tila isang multo na hindi matanggal mula sa kanyang isipan. Ang mga pangyayaring iyon ay muling bumabalik sa kanya, ang labanan, ang takot, ang sakit. Nang makita ang dumating na babae, tila naaninag niya ang espiritu ng dating kalaban na sinasabi sa kanya, long time no see, Hajen. Ang boses na iyon ay tila bumabalik mula sa mga libingan ng kanyang mga alaala, nagdadala ng pagkabagabag na naghatid sa kanyang pinakamasalimuot na laban ng kanyang nakaraang buhay. Laking pagtataka niya at isang tanong ang bumalot sa kanyang isip, bakit tinataglay ng babaeng ito ang espiritu ng Secret Demon Queen? Napakabigat ng tanong na ito sa kanyang dibdib na nagdala sa kanya sa isang estado ng pagkabigla at kalituhan. Ang Secret Demon Queen na hindi lamang isang mortal na kalaban kundi ang mismong pumugot sa kanyang ulo. Ang mga alaala ng kanilang huling laban ay naglalaro sa kanyang isipan, ang kanyang pagkatalo at kamatayan. Nang makita ang kanyang pagkagulat, tinawanan siya ni Hong Kwan sa pag-aakala na nasorpresa ito sa taglay na kagandahan ng manggagamot. Dahil dito, lalong tinitigan ni Hajen ang babae, subalit ang bawat sulyap na kanyang ibinibigay ay tila nagdudulot ng mas malalim na kasiguraduhan, at unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa kanyang galit. Hindi pinansin ni Hajen ang tumatawang si Hong Kwan. Sa isip niya, siguradong sigurado siya sa kanyang nakikita at hinding-hindi siya magkakamali. Aniya, anong klaseng pekana ito? Habang nagngingitnat, direkta niyang sinigawan ang babae, hoy ikaw, Secret Demon Queen Kwak Sokyo. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat nang marinig ang pamilyar na pangalan. Tanong niya sa kanyang isip, paano niya nalaman ang pangalan na yon? Agad na tumayo si Hajen at nawasak ang mesa sa kanyang harapan, at galit na nagpakawala ng demon energy. Aniya, anong relasyon mo sa kanya? Ano ang tunay na katauhan ng babaeng ito at ano nga kaya ang kanyang relasyon sa Secret Demon Queen na pumaslang kay Hajen? Ano kaya ang kahihitnan ng investigasyon sa Joksa family? Abangan sa susunod na kabanata.